Amen. Kumusta po kayo mga kapatid? Ay, alam niyo kung bakit ako kinakabahan? It is because yung atin pong pag-uusapan sa gabi po na ito ay very controversial. At tumatawa si Sister May Grace. Sabi ko, dapat ikaw yung preacher. Kasi mas marami siyang hugot kaysa sa akin. Pero sabi niya, ito ay naka-destined for me. Ito po yung ating pong isi-share, diba, sa gabi po na ito. At ako po ay naniniwala na katulad ng sinabi 2 Timothy 3:16-17, ito po ay very familiar sa bawat isa po sa atin. Holy Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. 17. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. So let us pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami na ang basihan, O Diyos, ng amin pong pag-uusapan sa gabi po na ito, O God. Yung amin pong papag-aralan, O Diyos, ay ang inyo pong mga salita. Ang inyo pong lingkod, O Diyos, ay tunay na kulang, Panginoon, sa kaalaman. Tunay na magdidepende po ako, Panginoon, sa banal niyo pong Espiritu, O Diyos, na magtuturo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Help us, Lord, to understand, O God, your word, Panginoon. It is your word, O God. At katulad ng inyo pong sinabi, magagamit po ito, Panginoon, sa pagtuturo, sa pagre-rebuke, Panginoon, upang ang inyo pong mga anak ay tunay na makita, O Diyos, at makilala, Panginoon, malaman, O God, ang katuwiran, O Diyos, na nanggagaling, Panginoon, sa inyo. Maitaas ka, Ama, sa pag-aaral na ito at patuloy na malakila, O God, sa lahat ng panahon. Sa pangalan ni Jesus, sinihiling po namin ito. Amen. So mga kapatid, katulad ng aking pong binanggit kanina, ang inyo pong lingkod ay wala po sa sitwasyon na katulad ng atin pong pag-uusapan sa gabi po na ito. But it is profitable. Ito po ay kagamit-gamit whether you are single. Sino po yung mga single dito? Hindi ko maitaas yung aking kamay, medyo mabigat siya. Single? Sino yung single? Yung mga double? Yung mga meron ng sabit ng sabit. Uy, separated ka na. But, ang lahat ng ating pong papag-aralan ngayon ay mabibenefit po yung bawat isa po sa atin. For those who are single tonight, ito po ay magiging lesson sa atin. No? Ito ay magiging stand natin as we continue waiting for the Lord. Kung ano po yung kanyang gift, di ba, sa bawat isa po sa atin. If it is your gift, if it is your gift to be married, to be in marriage, ay gift po yun ng Panginoon. So enjoy. Pero pag ang gift naman ng isang tao is singleness, blessed, sabi nga, blessed singleness. So enjoy din, no? Ini-encourage po ng scripture na yung mga married ay maging faithful, di ba, sa kanila pong mga asawa, at yung mga single ay maging faithful din, di ba, sa kanilang pagiging single as they are waiting kung ano po yung ibibigay, di ba, sa kanila ng Lord. Sister, 80 na ako, 80 years old na ako. Darating pa ba? Si Sarah nga, di ba? Si Sarah, di ba? May pag-asa, 100 na ako, Kung anong kalooban ng Lord, baka po pwede nang sabihin na
Lord, susuko ko na talaga sa'yo yung buhay ko. Diba? Hindi na dumating si Mr. Right, no? So that is the gift, ng isang tao. At sabi ko nga po mga kapatid na ang lesson po na ito ay very controversial. As you are seeing now in your screen, sabi dito, mga turo ni Jesus tungkol sa paghihiwalay. Tungkol sa divorce. No, is it agreed by God? Or pwede ba tayong makipag-divorce or makipaghiwalay, diba? Sa ating pong mga asawa. But before that, gusto ko pong tignan natin yung Ephesians 5:31. Ephesians 5:31, Sister Irene, sorry, hindi ko na ibigay sa iyo ito ng maaga. Ephesians 5 verse 31, ang sinasabi po dito ay, tingnan muna natin yung marriage. Ano ba yung sinasabi ng Lord pagdating po sa pag-aasawa? Pagdating sa pag-aasawa, ang sinabi ng Lord, ang magiging reason daw, sabi dito, for this reason, a man shall leave his father and mother to be joined to his wife, sabi niya, and the two shall become one flesh. Kabisadong-kabisado yan ng mga iniharap na, di ba, sa sinasabi po nilang altar. No? Medyo ngumingiti po yung mga nagsasabi ng I do, no? Nakapagsabi na, di ba, ng I do. Ang marriage, sinasabi po ng scripture, pwede pong paki-flash, Sister Irene, Ephesians 5:21 to 33. So I'm talking to you mga kapatid in the basis of the scripture. No? Hindi sa experience, kundi sa pamamagitan ng stand ng scripture. Sabi dito, Ephesians 5:31. For this reason, kung mag-aasawa na po yung isang tao, ay, sabi dito, a man, it pertains to, pag sinabing a man lang yung kinote po dito, pero a man and a woman, diba, will leave his father and will leave his father and mother. Marami pong problema ang nagre-raise sa kapanahunan po na ito, sapagkat yung mga mag-asawa ay hindi sila totally na-separate sa kanilang mga magulang. Diba? Nagkaroon nga sila, whether na sila pa rin ay nakatira sa kanilang mga magulang, or whether nagkaroon nga sila ng tahanan, pero palagi pa rin na ang magulang yung nasusunod. Diba? Palagi pa rin si nanay, yung yung hinihingan ng advice, anong gagawin ko na sa asawa ko, anong gagawin ko sa asawa ko, yung buhay namin, anong gagawin ko. Hindi siya totally na naka-live, hindi siya totally na naka-separate. Ang marriage, binabanggit po dito, mga kapatid, na ang marriage is a total separation from your parents. In order for you to create your new living, your new kind of relationship. Pansinin mo yung mga hindi humihiwalay, di ba, sa kanilang mga, hindi ko po sinasabi that you don't respect your parents anymore. But in terms of decision making, di ba, in terms of everything and how to prepare and how to manage your family, it must be both of you. Diba? The husband and the wife. The husband must stand, diba, kung ano po yung kanyang pagkatawag sa kanyang asawa, ang kanyang asawa na po yung kanyang priority. And the children, diba? And the children that will come along sa kanila pong pag-aasawa. At sinasabi rin po dito na makikita din po natin dito po sa ito yung pinaka basis, Genesis 2:21, Sister Irene. Konti lang yung mga Bible verses natin Genesis
2:21. Ito ang maganda dito. Sabi dito sa 21, so the Lord God caused a deep sleep to fall upon the men. Ito na yung create po si Eve. Pero may tanong ako, sino ang unang nakita ni Adan after po ng kanyang creation? It is God who created him. Di ba? At sino naman ang unang nakita ni Eva after her creation? After God created her. Sino yung unang nakita niya? It is God. Kasi ang sabi dito, makikita natin dito, so the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and while he slept, took one of his ribs and closed up its place with flesh. And the rib which the Lord God had taken from the man, he made into a woman and brought her to the man. So upon opening the eyes of Eve, si God muna yung kanyang nakita. Diba? Bago siya dinala kay Eva. So ano po yung binabanggit po dito mga kapatid? That in a relationship sa men, dapat si God yung una. Tapos sa woman, si God din yung una. At kapag pinag-isa po sila ng Panginoon, si God yung kanilang priority at magiging maayos yung kanilang pagsasama. Nagkaroon lang ng konting problema, ay ng malaking problema, sapagkat itong si Eva ay nanguna. Pinangunahan niya yung kanyang asawa. Diba? Pinangunahan niya yung kanyang asawa, kumain siya ng mag-isa without even asking yung kanyang asawa na pwede ko bang kainin. That was the story, no? Nagrereklamo si Lola B kasi sabi niya hindi daw apple yung kinain. Di ba ni Eva, no? Pero that was the story. Pero the good thing that we can see in the form of marriage, mga kapatid, God is the number one. Ang number one ng lalaki is si God, sapagkat siya yung unang may fellowship sa Panginoon. At bago dinala itong babae kay Adan, si God muna yung kasama niya. Bago niya dinala, di ba? Itong si Eva, sa pangangalaga, di ba, ng kanya pong asawa. So yun po yung maganda na titignan po natin in marriage. Sa mga single, mga kapatid, dapat ang unang tinitignan, may God ba ito sa buhay niya? Kahit gaano pa siya kapogi, di ba? Kahit long hair pa siya, di ba? Yung mga ganon. O kahit gaano pa siya kaputi, kakinis, dapat ang unang-unang tinitignan, meron ba siyang relasyon? Di ba, sa Panginoon? Kasi kapag wala siyang relasyon, magkakagulo ang kanila pong pagsasama. So, sabi po dito, makikita po natin chapter 19 ng Matthew. Ito na po yung, it is good to be married. Di ba mga kapatid, sa inyo na may mga ganito na pong experience. At maraming dahilan kung bakit nag-aasawa po yung isang tao. Sabi nga, yung pinakaunang dahilan is yung procreation. Procreation. Dadami, di ba, yung inyong mga supling. Pero alam nyo ba, na sa Malakay 2:15, maki-plus nga Sister Irene, Malakay 2:15, ang sabi po dito, didn't the Lord make you one with your wife? In body and spirit, you are His. Sabi niya. And what does He want? Anong gusto ng Lord in your marriage? Sabi niya, godly children from your union. Yun pala yung reason, ang isang tao, ang isang lalaki o isang babae, ay nag-aasawa sila sapagkat hindi lang yung dadami, yung kanilang tinitignan, kundi mag-produce po sila
ng godly children. Diba? From your union. You cannot produce godly children kapag balik tayo doon sa una, kapag yung lalaki wala siyang relasyon sa Diyos. Kapag yung babae, wala siyang relasyon sa Diyos. So, sinasabi ng Lord dito through Malakay, so guard your heart, remain loyal to your wife. So from those verses, mga kapatid natin pong binabasa, does God allow divorce? Sa mga na ano na natin, nabanggit na natin, di ba, na mga verses, inaalaw ba ng Lord ang divorce? So let's look. Verse 1 ng chapter 19 ng Matthew, ito na po yung ating pag-uusapan. This is the blueprint of marriage. Katulad ng una kong babanggit, God is always the first. Lagi po natin yung tatandaan. Sabihin mo nga sa nasa likod mo, si God yung una. Si God yung unang relationship. No? At kapag si God, yung inuna po nating maging relasyon, babae ka man o lalaki, malalaman po natin yung kanyang purpose sa atin, sa marriage, that will glorify Him. Verse 1 ng chapter 19, sabi dito, pagkatapos niyang ipangaral ang mga bagay na ito, alin? Yung mga hindi pagpapatawad, di ba, na napag-aralan po natin yan the last time, ay umalis si Jesus sa Galilea. That means to say, natapos na niya yung kanyang Galilean ministry. Palapit na siya ng palapit sa Judea or sa Jerusalem. Malapit na po, di ba, na magkakaroon ng crucifixion, di ba, sa kanyang buhay. No? Nagtungo siya, sabi dito, sa lupain ng Judea. So ito yung sinasabi ko, sa Judea, malapit po ito sa Jerusalem. Bago siya dumiretso sa Jerusalem, nag-stay muna siya, sabi dito, sa kabila ng ilog Jordan. So doon po yung kanyang pinag-stayhan, at yung lugar po na ito, sa kabila or sa hangganan or sa dako pa roon ng Jordan, under po ito kay, katungkulan ng nabanggit ni Sister May Grace, Herod Antipas. At itong si Herod Antipas, alam po natin from the history, na siya po yung nagpapugot kay John the Baptist. Very good, children, no? John the Baptist, no? Pinugutan po sapagkat hindi sumang-ayon si John the Baptist, katulad ng na-preach natin, sa relasyon ng reigning king na ito, reigning na ruler na ito na si Herod Antipas, sa pagkuha niya sa asawa ng kanyang kapatid, di ba, na si Philip, no? At dahil doon ay napugutan po ng ulo itong si John the Baptist. So yun yung pinaka-issue sa lugar na ito na nire-reignan nitong si Herod Antipas. So pumunta doon ang Panginoong Hesus, sabi dito sa verse 2, sinundan siya ng napakaraming tao. Napakaraming tao yung laging sumusunod, di ba, sa Panginoon. At sabi dito, at dooy pinagaling niya ang mga may sakit. May pananampalataya man o hindi, di ba? Basta sumunod sa Panginoong Hesus sa mga kapanahunan po na yon, ay nakaka-receive sila, di ba, ng kagalingan na nagmumula sa Panginoon. At verse 3, dito tayo mag-i-start, may ilang Pariseyong lumapit sa Kanya. So doon po sa pag-travel ng Panginoong Hesus, lagi pong sumasama itong mga Pharisees. Sila po yung mga religious group na kung saan ay hindi po sumasang-ayon, di ba, sa mga sinasabi ng ating Panginoong Hesus. At sabi dito, ano po yung kanilang ginagawa habang sila po ay sumusunod sa Panginoon? Ang sabi dito, humahanap sila, lumapit sa Kanya na humanap ng maipaparatang sa Kanya.
So itong tanong nila dito kay Jesus, hindi ito out of a blue. Meron silang pinaghuhugutan. Kung si John the Baptist, that caused him his head, di ba, na i-cut off siya ni Herod Antipas. So probably they can use also this topic, di ba, this question to ask about the stand of Jesus para ma-eliminate na itong si Jesus. Mawala na sa kanilang sa kanilang landas or sa kanilang way, sapagkat nagko-cause itong si Jesus, di ba, ng trouble sa kanila. Kasi kinukuha ni Jesus, maraming tao yung lumalapit sa Panginoong Jesus na ito po ay nagtuturo din, di ba, ng mga hindi itinuturo, di ba, na dapat ng mga Fariseo, no? At sabi dito, may tanong po yung mga Fariseyong ito. Ito po yung kanilang attack. Makikita po natin na atakihin po nila si Jesus sa pamamagitan po ng kanilang pagtatanong. Ang tanong nila ay sabi dito, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit na anong dahilan? Sino ang nanonood ng Tulfo sa inyo? Mostly, 99% yata ng mga kaso ni Tulfo, di ba? Pagdating sa hiwalayan. No? Iba-iba yung mga kaso nila, bakit sila nag-aaway, di ba? Iba-iba yung mga, yung mga issue nila. Pero, hindi sila magkasundo, yun lang. Di ba? Hindi sila makatagal. Yung isa, pinag-awayan lang yung ulam. Di ba? Mga ganon. Pinag-awayan yung buhok. Di ba? Ano yung ang pinag-awayan sa Summer Grace? Damit. Di ba? At kung ano pa. Ano? Kabit. Ha? Kabit pala. Damit. Sorry. Kabit pala, no? Yung pinag-aawayan, no? So, naaayon ba sa kautusan? This is a very good question na kanila pong ibinato, di ba, sa Panginoon. Kasi kung si John the Baptist nga, di ba, ay hindi nakaligtas sa ruling king na si King Herod Antipas, sa adultery, di ba, na kanyang ni-rebuke, di ba, sa kay Herod, itong si Jesus, ano naman yung kanyang stand? Sa inyo, naaayon ba sa kautusan? Sabi, sa kautusan yung tinatanong po nila, na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit na anong dahilan. Is divorce allowed to married people? No? Sa kahit na anong dahilan. Diba? Maraming mga dinadahilan, maraming mga pinag-aawayan, pero makikita mo natin na naaayon ba? Kasi ang marriage, ang God po yung nag-establish. Diba? Si God yung nag-establish ng marriage. Whether you are a believer or unbeliever, once that you agreed to be united or to be in union with someone, diba? God honors it. Ino-honor po yan ng Panginoon. Sabi ni Sister Magdalena, nakita ko yun ino-honor yan ng Lord. So it is a very good question. Kasi bagong kasal lang si Sister Magdalena, wala pang 1 year. Verse 4, sabi niya, so very good question, no? Naaayon ba sa isang lalaki ang hiwalayan yung kanyang asawang babae? Verse 4, sabi dito, sumagot si Jesus. Hindi ba ninyo nabasa? Sarcastic yung kanyang pagsagot, no? Hindi ninyo nabasa, mga Pharisees kayo. Mga nag-aaral kayo sa kautusan. Diba? Yan nga yung inyong ipinangangalandakan, di ba, sa mga tao. That you know the scripture. Kumbaga kayo yung pinaka-lawyer ng scripture. Kayo yung may alam niyan. Kayo yung bihasa niyan. Hindi pa ba ninyo nabasa? Diba? Hindi ba ninyo nabasa? Ang ganda-ganda ng pagsagot po ng Panginoon sapagkat makikita po
po natin na they attack him through his stand sa scripture and he answers them through the scripture. Diba? Parang attack lang ni Satan, diba, kay Jesus sa temptation ni Jesus. Sabi niya, sa pasimulay, nilalang ng Diyos ang tao na, sabi dito, lalaki at babae. Walang third party. Walang third, ano yan, walang third, yung mga bading? Walang wala? Third sex. Oo, third sex. May person. Walang may third dun eh. Walang other gender. Period. Wala, yung mga uso ngayon, yung mga, yan? LGBTQ, LGBT. Wala. Sabi ni Jesus, sa pasimula, si Adan at Eva ang kanyang create. One woman is created for one man. Walang other party. Hindi naglagay si God doon sa garden ng isang Adan, dalawang Eva. Eva 1, Eva 2. Or kaya, Adan 1, Adam 2. Sabi ni Jesus, have you not read from the scriptures that from the beginning, sabi niya, sa pasimula pa lang, nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae. So it answers everything. Nag-agree ba si Lord sa mga homosexuals? Hindi. Babae lang at lalaki yung gender. Yun po yung stand ng Panginoon. At wala nang iba. Sabi niya, Genesis 1, he quoted Genesis 1:27. So, one man, one woman. Yun po yung pattern ng God. Kapag pinalitan mo yung woman, diba, nag-agree ka in union with the Lord, diba, sa marriage, kapag pinalitan mo siya, you are sinning against the one, diba, who honors union, and that is God. No? And that is God. Sis, hindi ko naman siya pinakasalan. No? It is adultery kapag hindi mo asawa. Fornication naman kapag hindi pa kayo kasal. What the married people are enjoying in their union is sacred. Sacred. So, unang point na makikita po natin, doon po sa kanilang tanong, hindi nag-a-agree si God. Diba? Sa sinasabi po nilang divorce. Sapagkat una pa lang, yung babae ay para sa lalaki, yung lalaki ay para sa babae. No? So, mamaya natin i-discuss, no, yung mga maaari ninyong tanungin. No? Sabi dito, ano pa? At siya rin ang nagsabi, sino? Kung may problema kayo, mga Pharisees, regarding sa divorce, ask God. Diba? Si God yung balikan nyo. Kasi ito yung kanyang batas. Hindi mo po pwedeng ipagpalit yung iyong asawa habang siya ay nabubuhay. Diba? Habang siya ay nabubuhay. Sister, binubugbog ako eh. Diba? Maraming mga ganun, diba, sa tulpo. But it will not make you a passes para palitan siya. Diba? At mag-asawa ka ng iba. Kasi ang sa Panginoon, walang hiwalayan. Pag sinabi mong marriage, para kayong naka-stick, para kayong naka-glue, diba, sa isa't isa. Sabi dito, ano pa, at siya rin ang nagsabi, dahil dito, yung binasa po natin kanina sa Ephesians 5:31, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama. Ito, at magsasama sila ng kanyang
asawa. So nabanggit ko po kanina, marami pong mga problema ang nag-a-arise sapagkat hindi totally nakahiwalay, di ba, yung mga mag-asawa sa kanila pong mga magulang. Bakit hindi inaalaw ng Lord ang divorce? Sapagkat doon po sa kanilang strong na bond. Nakaglue po sila sa isa't isa. Di ba? Pinag-isa sila ng Diyos. Hindi na sila dalawa, kundi sila ay iisa. Nagiging one flesh na sila. Pwede mo bang i-divide yung one? Pag dinivide mo yung one, patay yung isa. Patay silang dalawa. Diba? Kapag ang mag-asawa, ang description ng Lord ay kayo na ay iisa, hindi mo na sila pwedeng paghiwalayin. Hindi mo sila pwedeng biyakin. Hindi mo sila pwedeng hatiin. Sapagkat kung hahatiin mo sila, mamamatay silang dalawa. Diba? Mamamatay silang dalawa. Meron silang strong bond. Ang ginamit sa Hebrew, dito po sa magsasama sila, naka-glue na sila, naka-stick na sila sa Panginoon. Di ba? Naka-stick na, whatever be the reason, ano man yung reason, di ba, sa kanilang sa kanilang pagsasama, naka-glue na sila, di ba, sa isa't isa. So before going into it talaga sa marriage, kailangan mo talagang tignan yung lahat. Tignan yung lahat. At one flesh. Sabi dito, hindi na sila isa ng kanyang asawa, kundi sila ay magiging isa. Magiging isa. Yung possession nila with each other, di ba? Sila na yung magpo-possess. Yung lalaki, ang possession niya, yung kanyang asawang babae, at yung babae naman, ang magiging possession din niya, yung kanyang asawang lalaki. Sila na, di ba? Hindi na sila po pwedeng paghiwalayin pa, di ba? Kung sino man ang maghihiwalay sa kanila, magiging sagutin niya ito, di ba, sa Panginoon. Magiging sagutin niya ito, di ba, sa Lord. At sabi dito, ituloy natin, verse 6. Sabi dito, hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. It is God who ordained this kind of union. Si God po yung nag-work po nito. Si God yung nag-bless, nag-made doon po sa marriage, di ba, na iyon. So, huwag mong aagawin yung asawa ng iba. Kaya nga sa Ten Commandments, sabi Sister Maygris, yung sa Ten Commandments, ikinumand talaga ng Lord doon that do not covet your neighbor's property. Pero doon sa pinaka-end nun, wife or husband. Huwag mong, madami namang iba dyan. Di ba? Kung ikaw ay single, di ba? Huwag na yung may asawa, may sabit yun. No? Delikado mo yung buhay mo, hindi ka pa i-bless ng God. Ang dami namang single, di ba? Ha? Bakit doon ka pa sa may asawa? Di ba? It is a disgrace, di ba, sa Panginoon kapag tayo po ay umaagaw or mang-aagaw, di ba, sa asawa ng iba. Tinanong siya ng mga Pariseyo, sabi dito, kung gayon, sabi niya, so hindi nila nakuha yung attack kasi yung answer ng Panginoon ay talagang biblical. May problema kayo? Si God yung inyong i-deal. Di ba? Hindi ako. So, sabi dito, tignan natin. Tinanong siya ng mga Pariseyo, kung gayon, bakit iniutos ni Moses na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghihiwalay bago niya ito palayasin? So, may pinaguhugutan sila, di ba? They quoted it from Deuteronomy 24, 1 to 4. Tingnan natin.
Deuteronomy ineng 24, 1-4. Deuteronomy 24, 1-4. Sino na po sa inyo yung nakabasa nito? Deuteronomy 24, 1-4. Saan dito? Parang may kulang siya. Pagka ang isang lalaki kumuha ng isang babae at pinakasalan, ang mangyayari nga na kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang mga mata, sapagkat kinasumpungan niya ng isang kahiyahiyang bagay, grabe ang lalim naman ng Tagalog niya, ay lalagda siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibibigay niya sa kanyang kamay at papagpaalamin niya siya sa kanyang bahay. Papagpaalamin niya. At pagkaalis niya sa bahay ng lalaki, ay makayayaon siya at makapag-aasawa sa ibang lalaki. Sabi niya, at kung kapuutan siya ng huling asawa, at lagdaan siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay, at ibigay sa kanyang kamay, at papagpaalamin siya sa kanyang bahay, o kung mamatay ang huling asawa na kumuha sa kanya upang maging asawa niya, sabi dito, hindi na siya makukuhang muling maging asawa ng kanyang unang asawa na humiwalay sa kanya. Pagkatapos na kanyang mapangayupapa siya sapagkat yaoy karumal-dumal sa harap ng Panginoon. At huwag mong papagkakasalahin ang lupain na ibinibigay na pinakamana sa iyo ng Panginoon mong Diyos. In short, sabi ni Jesus dito, sa verse 8, ipinahintulot ni Moses na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Ngunit, sabi niya, subalit hindi gayon sa pasimula. Hindi yun yung hindi yun yung pattern ng God. Hindi yun yung nais ng Diyos pagdating sa marriage. So this is God speaking. Ipinapaliwanag po niya. Siguro narindi na itong si Moses sa dami ng kanilang mga problema, di ba, na inilalapit sa kanya at wala nang ibang resource, di ba, na naisip niya. Kasi may mga instances sa buhay ni Moses, di ba, na hindi siya nag-consult sa Panginoon. Hindi siya nag-consult sa Lord, no? Maraming mga instances, no, sa buhay po ni Moses na hindi siya nagko-consult sa Lord, and maybe one of this, di ba, maaring isa ito sa mga hindi niya ikinonsulta, di ba, sa Panginoon. Kasi hindi nag-agree si God. Sabi ni Jesus, hindi gayon sa pasimula. Ipinahintulot niya yon, alam ng Lord ang dahilan dahil sa katigasan ng mga ulo ng mga Israelitang ito. So does God allow divorce? No pa rin. Di ba? Sa stand ng Lord. No? Sa stand ng Lord. Sabi dito, ito, hindi ganun sa pasimula. Ang pattern ng God, walang hiwalayan. Kasi sinasabi ng Lord sa Scripture, I hate divorce. And that's it. Ayaw ko ng divorce. Ayaw ko ng hiwalayan. Di ba? Ayaw ko, sabi ng God. Kasi maraming pattern, di ba, yung marriage. And one of this, it represent yung church, di ba, ng Lord, no? Hindi po pwedeng humiwalay. Bakit niya? Bakit ipinahintulot ni Moses? Kasi as we are going to read, di ba, yung mga natitira pang mga verses doon po sa account po na yon, he agrees, di ba, sa divorce in the cause of adultery. No, kahit sa New Testament, babanggitin din po sa atin na ipinapahintulot po yung divorce maliban sa isang kaso, di ba, na kung titignan ang kasalanan ng adultery. Bakit? Kasi sa Deuteronomy, ang adultery, it is punishable by death.
So kapag nag-commit na yung isang tao ng adultery, that means to say, death yung kaparusahan nun. Death na yon, no? Death sa paningin ng Panginoon, kamatayan na, 'di ba? Ano tawag doon? Yung kamatayan na yung magiging parusa, 'di ba? Sa isang tao na magkukumit ng adultery. No? Kamatayan na. So kung namatay na yung isa, binabanggit naman po sa atin, 'di ba, ng scripture, and explain din po sa atin yan ni Paul, na kapag namatay na yung isa, pwede nang mag-asawa. 'Di ba? Ayun, sabi ni Sister Rana. Ayun. Kasi tinawag tayo sa isang buhay na masaya at mapayapa. Binanggit din na ituro din natin, 'di ba mga kapatid? Pero kapag yung unbeliever mong asawa ay hindi naman humihiwalay sa'yo, di ba? Wala naman siyang adultery na ginagawa. Di ba? Nananangan lang talaga siya kahit na may mga bisyo siya, pero hindi siya nagkukumit ng adultery. Sabi ni Paul, huwag kang humiwalay. Kasi ayaw humiwalay eh. Di ba? Ipakita mo, sabi niya, na magiging karapat dapat siya sa pamamagitan mo na nananampalataya. Diba yun yung sabi ni Paul? Pero kapag nag-commit na siya, sabi niya kapag nag-commit na siya ng adultery, hayaan mo na siya. Diba? Hayaan mo na siya kasi tinawag tayo sa isang buhay na masaya at mapayapa. Sino yung hindi naman yung may dati may narinig tayo na di-divorce ko yung unbeliever kong wife, unbeliever kong husband, nasawa ko ng Christian. Diba? Kasi yun yung nais ng Lord, hindi. And ang mababae ba yung asawa mo? Hindi. So, mabait naman yun? Hindi. Diba? Hindi ka po pwedeng humiwalay. No? So, sabi ko nga po sa inyo kanina mga kapatid, nagiging issue ito, diba? Maging sa kapanahunan po natin ngayon. Maraming biblical verses na kung saan ini-encourage ng scripture din yung remarriage. Diba? Remarriage. Marami yan. Romans 7:23, 1 Timothy 5:14, 1 Corinthians 7:8, 1 Corinthians 7:27, and so on. And so on. Diba? In the cause of adultery. Diba? Pero kay si Sir May Grace, sabi niya, ayaw ko nang dagdagan pa yung sakit ng ulo ko. Diba? Kung naging failure man yung marriage, diba? Hindi naman solusyon, diba? Na maghanap ka ulit, diba, maghanap ka ulit ng iyong mga kasama. Sabi niya, masaya na ako being me. Diba? Kaya nakakapagkulot siya, diba? Ayos na yung mga, niya. Kasi masaya na siya. Diba? Nakamove on na siya, diba, sa kanyang buhay. 9, sabi dito, itong sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya ay nakikiapid, yan, itinutulak niya ang kanyang asawa ng mga lunya. No? At ang parusa ng nangangalunya, kamatayan. At siya'y mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalunya, at ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin sa pangangalunya. So doble-doble pala yung kaso niya. Doble-doble yung sagutin niya, 'di ba, sa Panginoon. Kapag single ka tapos ang inasawa mo yung may asawa, 'di ba? May pangangalunya doon, may adultery doon na makikita, 'di ba? At ang mag-asawa doon, sabi sa hiniwalayan, ay nangangalunya rin, 'di ba? Lunya rin, no? Sinabi ng mga alagad, ang ganda ng response ng mga alagad, no? Ang hirap pala ng ganun, sabi nilang mga alagad. So sabi dito sa verse 10, sinabi naman ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sabi ng mga alagad, it is recorded that only Peter I married. Di ba? Sabi ni Brother Roger, magsawa. Huwag ka magsawa talaga.
wag nang mag-asawa, sabi ng mga alagad. Ang hirap naman pala, sabi nila. So hirap itong mga alagad na intindihin. Di ba? Kasi kapag nagkamali ka, di ba, ng iyong pinili, wala na pala yun separation. Nagtitiis na lang ako, sister. Nagtitiis na lang talaga ako. Di ba? Nagtitiisan sila. Kaya nga importante, mga kapatid, diba, na yung balik tayo doon sa unang binabanggit ko po kanina, dapat may relasyon sa Panginoon yung lalaki. At may relasyon din sa Panginoon yung babae. Diba? Kasi yun naman talaga yung pattern, diba, ng Panginoon. Tingnan natin, no? Mabuti ba yung mga mag-asawa? Ito yung malaking usapin, ito mga kapatid, diba? Yung blessed singleness, yung sa marriage, no? Matatakil din natin yan as we go on sa mga scripture kasi book by book naman tayo, no? At verse by verse. Verse 11, sabi niya, sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi siya lamang na pinagkalooban ng Diyos. Hindi lahat kayang tanggapin yun, hindi ka pwede, hindi na lang mag-aasawa, hindi lahat. Diba? Kasi yung iba gusto mag-asawa. Yung iba naman ay ayaw. Minsan sa church, mga kapatid, yung mga single, huwag naman natin silang kulit-kulitin. Diba na, kailan ba? 40 ka na. O malapit ka na. O wala nang ano. Minsan sa flat, ganun maghanap na kayo. Diba? Binubuli. Diba yung mga married, yung mga single. At minsan kahit yung mga married na nagluloko yung mga asawa, maghanap ka na rin ng iba. Diba? Minsan ganun po yung pambubuli, diba, ng iba. Huwag naman natin silang ibuli. Kasi sa totoo lang, masakit din yun. Kasi feeling ng isang single, ang pangit-pangit niya. Diba? Na walang nagkakagusto sa kanya. Diba? Wala man lang nagpaparamdam. Bakit? Lahat ba ng may asawa maganda at pogi? Diba? Hindi, kung basihan ng pag-aasawa ang kagandahan, ang dami namang pangit na nag-asawa. Di ba? Kung kagandahan ang itsura, di ba? Ang dami naman talagang hindi karapat-dapat. Meron nga akong kakilala ang ganda ng babae na pangasawa niya, unano. Unano talaga, maliit yung lalaki. Meron nga nag-asawa, bulag, hindi nakakakita. Meron pilay. Diba? Kung basihan ng kagandahan, huwag naman kayong masyadong bitter minsan. Diba? 50 ka na. Kailan ba? Minsan ang sarap lang din talaga nilang sagot-sagutin. Kaya yung mga iba, mga kapatid, kahit quote and unquote Christian, dahil sa pambubuli minsan ng pamilya, gusto ko nang magkapo. Ganun ba na sinasabi ng magulang? Di ba? Nasusuong ngayon itong mga unbeliever sa mga dating apps. Naghahanap ng divorce. Diba? Kasi karamihan naman sa mga dating na site, ay mga divorce. Yung karamihan na nandun. Meron din naman yung mga hindi, pero parang kang tumama sa wedding dun kapag nakahanap ka, di ba, ng talagang believer. Alam mo kung nasaan yung mga believer ng God? Di ba? At wag naman, minsan kasi may nakikita tayo mga the so-called Christian, grabe namang makabalandra ng katawan sa Facebook. Facebook yun hindi yun body book. Di ba? Pero talagang binabalandra nila yung kanilang mga katawan, yung kanilang kaseksihan, pinapakita yung mga cleavage nila, pinipicturan pati yung legs. Mga the so-called Christians, Bakit? Kasi gusto nilang maka-attract, gusto nilang makakita. Di ba? Kasi kapag ganun po yung iyong gagawin, madaming magko-comment, sexy, ganda mga ganun na sinasabi, At maraming mga magko-comment doon, Pero alam niyo, yung mga believer na talagang may pagmamahal sa Panginoon, tinuturuan sila ng Lord na huwag tumingin sa mga ganon. Hindi yun yung kanilang magiging basihan. Hindi, kapag ganon po yung ginawa ng isang believer,
kapag ibinasa niya yung kanyang pagpili, di ba, sa ganda or sa ganda ng katawan, magiging magiging problema sa kanya. Di ba, pagdating ng panahon. Kasi hindi yun yung pamantayan ng Diyos. No? Tinuturuan yung mga talagang nagmamahal sa Panginoon as they read, di ba, yung scripture, na hindi sila dapat tumingin doon sa mga malalaswang mga bagay. Di ba? Doon sa mga sa standard, di ba, ng mundo. Ano yung sabi ng Lord? Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Wag mambubuli. Wag mambubuli. May iba't ibang dahilan, sabi ng Panginoong Jesus. Ano po yung mga dahilan, Lord? Ang ilan ay isinilang na may ganitong kapansanan. May kapansanan sila, no, katulad ng sabi dito yung mga eunuchs, no, hindi na some are born as eunuchs, sabi dito, some have been eunuchs by others, and some choose not to marry for the sake of the kingdom of heaven. Let anyone accept this who can. So maraming dahilan kung bakit hindi nag-aasawa. Di ba yung isang tao? Kasi ang sabi ng mga disciples, buti pa huwag na tayong mag-asawa kasi it's complicated. Diba? Pero sabi ng Lord, hindi lahat ay kayang tumanggap nito kasi yung iba, may mga iba-ibang dahilan sila kung bakit hindi sila nag-aasawa. Sabi dito, ang ilan ay sinilang na may ganitong kapansanan, no? Hindi sila makapag-reproduce, maaring ganon, di ba, ng kanilang magiging offspring. Kasi problema ito kapag hindi ka nagkaroon ng anak. Diba? Ibubuli ka rin ng tao, kailan? Wala pa. Diba? Pag nakikita kayo, wala pa. Diba? Magiging issue din. Diba? Sa iba, no? Nasabi itong iba na may dahil sa kagagawan ng ibang tao, kaya hindi siya, siguro na in despair. Diba? Yung mga nasa kategory na ito. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito na may kakayanang tumanggap aral na ito ng may kakayahang tumanggap nito. So in short, mga kapatid, marriage, tandaan natin, marriage is part of life, as singleness is. Kung yun yung gift sa'yo ng Panginoon, di ba? Kung married ka, it's part of life. Hindi yun yung priority ng tao. Hindi yung priority ng tao, yung existence ng tao ay kailangan mag-asawa ako. Kasi may gifting yan, na katulad ng sinasabi sa atin ng Panginoong Jesus. Marriage is part of life, is a part of life, but it is not life. Marriage is a part of life, but it is not life. No? It is not life. So kung gano'n, ano yung buhay? Ano yung tunay na essence ng buhay? Psalm 63 verse 3, at dito po tayo mag-e-end. Psalm 63 verse 3. Ang sabi po dito, sabay-sabay po nating basahin. 63 verse 3. Your unfailing love is better than life. How I praise you. It is the unfailing love of God is better than life. Yun pala yung priority dapat ng tao. Yung unfailing love ng God. Hindi marriage, hindi singleness, hindi kayamanan, hindi wealth, but it is God. It is God. It is God Himself. Kasi whether you are married, or you are single, or you are eunuch, or you are whatever, di ba, sa kalagayan na ito, separated, ang nagmamatter po is our relationship
to God. So let us pray. Heavenly Father, salamat po, O Diyos, sa inyo pong katuruan, O God, sa bawat isa po sa amin. How we love, Lord, your words, O God. Kung matutunan lang sana, O Diyos, ng tao, Panginoon, itong blueprint po ninyo, O God, ng buhay, O God, sa mga may asawa man, sa mga walang asawa man, Panginoon, ay napakaganda po sana nito, O Diyos, na ma-enjoy, Panginoon, ng inyo pong mga nilalang, O God. Patuloy nga nadalangin po namin na sa iglesia po na ito, patuloy po kaming tatayo, O God, ayon, O Diyos, sa inyo pong standard. At maraming salamat, patuloy nga po ninyo, O Diyos, na pagpalain ng inyo pong iglesia. Sa pangalan ni Jesus, Amen.